Sa loob ng mga dekada, gumastos ang China ng bilyon-bilyong dolyar para modernisahin ang kanilang militar. Ginawa nito ang lahat para makabuo ng puwersang militar na kayang hamunin ang pangunahing karibal, ang Estados Unidos ng Amerika. Ang mga opisyal nito ay madalas ipinapakita ang kanilang pinakabagong mga sistema ng missile at ipinagmamalaki ang kanilang nangungunang puwersa sa mundo, umasang magdudulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. At tatakutin ang sinumang bansa na maglalakas loob na sumuway sa kanila. Ngunit sa likod ng yabang at tapang ng Beijing ay may mas malupit na katotohanan. Ang militar ng China ay hindi kasing lakas ng ipinapakita nila. Kahit walang putok ng bala, paulit-ulit na pinabagsak ng US ang mga estratehiya ng militar ng China at pinahina ang kumpiyansa nila. Kaya laging nagsisimula muli ang Beijing sa plano nila. Ganito na nangyari noong dekada 90 at dekada 2000. Nangyayari na naman ito habang nag-uusap tayo. Iyan ang argumento na inilalahad sa isang matinding ulat na isinulat ni Miles Yu, Senior Fellow at Direktor ng China Center sa Hudson Institute. Bilang dating tagapayo sa patakaran ng China para sa US at eksperto sa kulturang militar at estratehiya ng China, si Yu ay kinikilalang dalubhasa sa buong mundo. Kapag siya ay nagsalita, pinakikinggan siya ng mga tao. At noong Marso ng 2026 na pagpasyahan niya na ang mga desisyon ng militar ng China ay reaktibo, hindi proaktibo. Ipinaliwanag niya na imbes na sariling inisyatiba, ang estratehiya sa depensa ng Beijing ay nakabatay sa kilos ng Estados Unidos. Tuwing nagpapakita ng lakas militar ang Estados Unidos, nagkakataranta at nagiging walang tatag ang Beijing habang napagtatanto ang kanilang pagkakalamang. Tulad ng sabi ni Yu, mula digmaan sa Persian Gulf hanggang sa mga bagong sagupaan ng Iran at Venezuela, laging ibinubunyag ng dominasyon ng Amerika sa digmaan ang kahinaan ng industriyang militar ng China. Kaya napipilitan silang magmadaling magmodernisa, kumarap sa krisis at magsagawa ng pampulitikang paglilinis. Hindi na kailangang direktang atakihin ng US ang China para ipakita ang lakas nito. Ginagagawa nito ang mga gawain, nagsasagawa ng operasyon sa Latin America at gitnang silangan, mabilis nakakamit ang layunin. At inilalagay ang makabagong teknolohiya ng militar sa labanan para ipakita ang halaga nito. Samantala, pinagmamasdan ng China ang mga pangyayaring ito habang nagaganap. Nakikita nito kung paano nilulupig ng lakas militar ng Amerika ang bawat kalaban na humaharang sa daan nito. Nakikita nito ng mga puwersa ng US ay kumikilos ng may pambihirang kahusayan. Kaya madalas ay napakakaunti lang ng kanilang mga kaswalti kahit pa nagsasagawa sila ng opensibang operasyon sa mga pinakamapanganib na teritoryo. Tulad ng digmaan sa Iran noong 2026. Kapag nakita ng Beijing ang lahat ng ito, natatakot sila. Binanggit mo ang ilang mahahalagang halimbawa ng ganitong pattern. Ang una rito ay ang Gulf War noong 1991. Hindi naging mahalaga ang papel ng China sa labanan. Pagkatapos ng digmaan, nalaman na nilabag nito ang UN resolutions sa muling pag-armas sa Iraq. Ngunit habang nagaganap ang digmaan mismo, mariing kinondena ng China ang pananakop ng Iraq sa Kuwait at nagpakita ng suporta sa mga puwersa ng koalisyon na kinabibilangan ng US, United Kingdom, France at marami pang ibang bansa mula sa kanluran, pati na rin mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat walang sariling tropa sa labanan, maingat na minanmanan ng China ang labanan at natuto ng mga aral na huhubog sa kanilang militar sa mga susunod na taon. Nang magsimula ang digmaan, karamihan sa mundo, pati na ang China, ay inaasahan ang mahaba at matagal na laban. Malaki ang hukbo ng Iraq, libu-libong tangke, malawak na air defense, at may mga taon ng karanasan sa labanan mula sa digmaan kontra Iran. Inaasahang mahirap talunin ito. Kahit pa magkaisa ang US at mga kaalyado nito, ikinagulat ng lahat ang sumunod. Nang pasimulan ng US ang bagong panahon ng digmaan, nakalusot ang kanilang stealth aircraft sa depensa ng Iraq nang hindi namamalayan. Ang mga precision-guided na sandata ay tumama sa kanilang mga target nang may pambihirang katumpakan. Sa maikling panahon,
Maraming kagamitan ng Iraq ang nawasak, habang umasa ang US sa makabagong teknolohiya, satellite, surveillance plane at command network para sa walang kapantay na kontrol sa labanan. Sa loob ng ilang linggo, epektibong naparalisa ang isa sa pinakamalakas na militar noon. Sa Beijing, natakot ang mga opisyal ng China sa mga pangyayari. Hindi dahil may interes sila sa nangyari sa Iraq, kundi nasaksihan lang nila ang digmaang hindi pa sila handa harapin. Kinalikuran ng US ang mga taktika noong Cold War at bumuo ng mas moderno at epesyenteng mga estratehiya gamit ang mga precision weapon, stealth system at real-time na kaalaman sa sitwasyon. Hindi nasukatan ng tagumpay sa digmaan kung sino ang may pinakamaraming sundalo o pinakamagandang tangke. Naging mas komplikado na ito at ang impormasyon ang naging sentro nito. Pinapatunayan ng US na posible nang mangibabaw sa larangan ng digmaan gamit ang datos. Malinaw ang naging konklusyon ng China. Ang hukbong bayan ng pagpapalaya ng China, PLA, ay ginawa para sa mundong hindi na umiiral ngayon. At kung sakaling makaharap nito ang US, halos wala itong pag-asang magtagumpay. Kailangan nitong magbago agad. Kaya, ayon sa teorya ni Yu, tumugon ng China sa mga hakbang ng Amerika sa pamamagitan ng malawakang kampanya ng modernisasyon sa mga sumunod na taon. Nagsimumula itong magsaliksik at gumawa ng mas makapangyarihan, eksaktong mga misil, at inilaan malalaking bahagi ng budget nito sa depensa electronics at cyber warfare. Ginanawa nito ang lahat ng kinakailangan upang subukang mapaliit ang agwat sa pagitan nila ng US. At hindi ito isang beses lang na insidente o hiwalay na pangyayari. Tulad ng binanggit pa ni Yu, ang pambubumba ng US noong 1979 sa Embahada ng China sa Belgrade at ang insidente ng EP-3 noong 2001 ay lalo pang nagpatibay sa kahinaan ng PLA, dahilan upang pabilisin ang pamumuhunan sa aerospace, cyberspace at anti-access na kakayahan. Paulit-ulit, tuwing nagtatagumpay ang US sa anumang malaking aksyong militar o operasyon, pareho lang lagi ang tugon ng China. Sinusubukan nitong humabol. Sa panlabas na tingin, mukhang ambisyoso at kahanga-hanga ang mga pagsisikap ng Beijing. Sa paglipas ng panahon, nakita nating inilunsad mula sa mga daungan ng China ang malalaking bagong barkong pandigma, pumasok sa serbisyo ang advanced fighter jets, at itinaas ang pamantayan ng ballistic missile program ng China. Maging ang buong mga sangay ng militar ay muling inayos at nirestruktura para matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng makabagong digmaan. Ang PLA ay mula sa isang lipas na puwersang nakatuon lamang sa dami ng tauhan at laki ng mga plota, patungo sa mas sopistikadong hukbo na may makabagong missile system at umuunlad na cyber capability. Pero ayon kay Yu, may ilang pangunahing pagkukulang sa paraan ng pagkuha ng China ng mga pagbabagong ito. Laging minamadali ng China ang modernisasyon ng militar, kaya hindi sila nagbibigay ng sapat na oras sa pagdevelop ng bagong kakayahan sa sariling bansa. At unti-unti sa paglipas ng mga taon, ayaw nilang maglaan ng oras at pagsisikap gaya ng US para planuhin, paghusayin ng disenyo, tiisin ang mga taon ng paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali, at tanggapin ang kabiguan bilang bahagi ng proseso. Sa madaling salita, gusto nilang pabilisin ang kanilang inobasyon. Para magawa yon, umasa sila sa pagbili ng banyagang teknolohiya at pagkopya ng umiiral na disenyo. Sa ilang pagkakataon, gumamit pa nga ang Beijing ng mga lihim na taktika tulad ng industrial na espiya para malaman ang tungkol sa mga banyagang kagamitang militar at pagkatapos ay subukang kopyahin ang mga ito. Ibig sabihin, kahit panlabas lang, napalit nito ang agwat nila ng Amerika ng mas mabilis. Pero may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkuha ng teknolohiya at pagiging bihasa rito na siya nadala sa atin sa pangalawang kahinaan na binigyang diin ni Yu sa kanyang ulat. May magagarang bagong misil, jet at kagamitan ang China sa mga parada militar. Pero wala itong pangunahing kasanayan sa engineering at agham ng materyales na mahalaga para sa tuloy-tuloy na mahusay na pagganap. Sa madaling salita, mayroon silang teknolohiya, pero wala silang sapat na kaalaman para tunay na mapakinabangan ito. Ang ikatlong issue ay tungkol sa patakaran ng Chinese Military Civil Fusion o
MCF, na layong pagdugtungin ang pananaliksik ng sibilyan, komersyal na sektor at industriyang militar ng bansa. Sa papel, matalino ang ideyang ito at layunin nitong masigurong halos lahat ng inobasyon sa sibilyan, gaya ng AI, quantum computers at semiconductors ay magagamit din sa militar. Ibig sabihin nito, lahat ng organisasyon sa China, estado, pribado o dayuhan, ay legal na obligadong magbahagi ng datos sa militar kapag hiningi. Sa realidad, ayon kay Yu, ang pulisyang ito ay nagdulot ng korupsyon at hindi pagiging epektibo sa buong sektor ng depensa na nauwi sa pinakamatinding resulta sa lahat, ang kadudadudang kredibilidad ng kalidad at pagiging maasahan ng mga sandata ng PLA. Ngayon, mabilis na paalala bago tayo lumalim pa. Pinapanood mo ang The Military Show at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Habang ang MCF policy ay inaasahang magpapalaki at magpapabuti sa militar ng China kaysa dati, sa halip ay nagdala ito ng mga nakakalason na bagong problema na halos imposibleng lutasin, na may masamang at pangmatagalang epekto sa seguridad ng bansa at sa paglaki ng kapangyarihan nito sa hinaharap. Narito kung bakit. Nang pinagsama ng China ang militar at sibilyang sektor, mas lalo nitong pinasok ang politika sa PLA kaysa dati. Sa sentralisadong sistemang pampulitika, delikado ang masamang balita. Ayaw ng mga nasa kapangyarihan na makarinig ng mga kapintasan at kabiguan. Mas gusto nilang makarinig ng pag-unlad at tagumpay. Bilang direktang resulta nito, nagsisimulang mabuo ang isang kultura kung saan tinatago ang mga problema, minamaliit ang mga kakulangan, at ang mga leader ay nakakatanggap ng mga ulat na nakatuon lamang sa mga bagay na maayos, na lubusang iniiwasan ang pagbanggit ng mga hamon at kakulangan. Sa mundo ng militar, napakadelikado ng ganitong uri ng kultura. Maaring may potensyal ang bagong sistema ng armas. Ngunit marami pa rin itong depekto sa disenyo na maaring magdulot ng pagiging walang silbi sa totoong labanan. Dahil takot ang tao magsabi ng negatibo sa boss, hindi nila pinapansin ang problema at puro magagandang ulat lang ang binabahagi. Ipinagmamalaki nilang perpekto, revolusyonaryo at natatangi sa mundo ang sistema, handang gamitin ng PLA para ipakita ang lakas nila. Dahil dito, ang mga sistemang pinuri pero di perpekto ay ginagamit sa militar o binibenta sa ibang bansa. At pag nagamit na, lumalabas ang mga depekto na nakikita ng lahat. Ayon kay Yu, ang sistemang pampulitika na nakabatay sa propaganda ay nagdudulot ng pinalalaking pahayag at panlilinlang. Tinatago ang totoong kakulangan hanggang sa lumabas ito sa aktual na operasyon. At kapag nabunyag na ang mga kakulangang iyon, parang palaging pareho ang reaksyon ng China. Isang malawakang paglilinis o purge. Kapag ang inaasahang makabagong sistema ay pumalpak, nagsasagawa ang CCP ng imbestigasyon na kadalasang tinatawag na pagtanggal ng katiwalian sa sektor ng depensa. Hindi maiiwasan, pagkatapos ng ilang linggo o buwan ng imbestigasyon, agad tinatanggalan ng kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Pinipit mag-resign o tinatanggal ang mga militar na opisyal sa pwesto. Biglang nawawala sa publiko ang mga depensa ehekutibo at ang seryosong imbestigasyon sa mga sistematikong issue sa CCP at PLA ay nagiging tila paghahanap ng bagong sisisihin ng gobyerno. Ayon kay Yu, nagiging siklo ito na ang pampulitikang paglilinis ay humahalili sa teknikal na reforma. Imbis na solusyonan ang ugat ng problema, basta nagsisibak lang ang CCP ng ilang tao. Tapos, balik ulit sila sa dati hanggang sa sumunod na malaking pagkabigo at inuulit na lang. Hindi lang ito isang katawa-tawang siklo, kundi isang mapanirang siklo rin. Tuwing nagsasagawa ng purge ang CCP, kahit pa natatanggal nila ang ilang tiwaling opisyal dito at doon, tinatanggal din nila ang mga taong may taon o dekada ng karanasan at kasanayan. Sa ganitong paraan, pinahihina nila ang sariling kakayahan, matuto at mag-improve. Habang umuulit ang siklo, lalong lumalala ito ayon kay Yu. Kaya mas mapanganib na ang inobasyon kaysa sa kaligtasan at mas delikado ang katotohanan kaysa pagkakamali. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailang magpaputok ng kahit isang bala ang Amerika para maglagay ng pressure sa PLA. Hindi rin nila kailangan ng direktang komprontasyon sa Beijing para ipakita ang lakas ng kanilang militar.
Kailangan lang nitong ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanilang kahusayan sa bawat pagkakataon dahil alam nilang ang sistema ng China ay malulugmok sa takot at unti-unting sisirain ang sarili pagkatapos nito. Noong 2026 ilang ulit na ipinakita ng US ang kahusayan nila at nasaksihan natin kung paano nangyari ang mapanirang siklo ng mga Chino, gaya ng inaasahan. Halimbawa, noong Enero, isinagawa ng US ang Operasyon Ganap na Paninindigan sa loob lamang ng isang gabi at mas eksakto, wala pang 3 oras. Binomba ng puwersa ng US ang mga infrastruktura sa hilagang bahagi ng Venezuela. Winasak ang mga sistema ng depensa sa himpapawid at dinakip ang presidente ng bansa, si Nicolas Maduro, mula sa isang pinagtibay na kampo sa Caracas. Bilang sukdulan ng tagumpay na ito, wala ni isang Amerikanong buhay ang nawala sa proseso. Pagkatapos, noong Pebrero, kasabay ng Israel, inilunsad ng US ang isang digmaan laban sa Iran. Ito ang isa sa pinakamabilis at pinakamakapangyarihang pambobomba sa mundo na pumatay sa karamihan ng liderato ng bansa, kabilang ang dating pinuno, at sumira sa maraming depensa sa himpapawid, base ng misil at iba pang mahalagang target. Nagpatuloy ito sa naval blockade sa Strait of Hormuz. Winasak ang malaking bahagi ng puwersang militar ng Iran at napigilan ang maraming pag-atake na may kakaunting pagkalugi. Sa labanan ding ito, umaasa ang mga kalaban ng Amerika na Venezuela at Iran sa mga kagamitang mula China gaya ng misil, radar at depensa sa himpapawid. Gaya ng sabi ni Yu, madalas mabigo ang mga kagamitang ito laban sa advanced stealth at electronic warfare ng US. Ito rin ang mga sistemang ipinagmamalaki ng China na kayang harapin ang pinakabago at pinakamapanganib na mga banta kahit sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit isa-isa silang nabigo sa unang pangsubok. Ang pangunahing HQ, Shambi Air Defense System, na sinasabing ginagamit sa Iran, halimbawa, ay nabigong harangin ang mga eroplanong Amerikano o Israeli. Ang mga YLC-8B radar ng China ay napatunayang halos walang silbi rin at agad na binura sa mapa. Kahit nag-deploy ang Iran ng supersonic CM-302 anti-ship missiles mula China, hindi pa rin nila natamaan ang mga target. Dahil sa mga kabiguang ito, maaari at marahil, nararapat sanang nagsagawa ang CCP ng masusing pagsusuri kung paano at bakit mataas ang ratings ng mga sandatang ito kahit hindi natugunan ang inaasahan. Sa halip, ginawa na naman nito ang nakasanayang paglilinis. Ayon kay Yu, maraming matataas na opisyal ng PLA ang ginawang parang hindi umiiral at nawala sa publiko, kasama ang ilang nasa pinakamataas na pamunuan. Maraming batikang general ng militar ang basta na lang nawala sa mga pampublikong pagdalo at mga pagtitipon pampulitika at tinatayang 2 katlo ng Central Military Commission ng bansa. Ang pinakamataas na otoridad ng militar sa China ay tinanggal sa kanilang mga posisyon simula pa noong umpisa ng taon. Ramdam din ng mga siyentipiko at industriya ang epekto ng paglilinis. Binanggit ni Yu sina Hu Yongming, ng ungunang siyentipiko sa naval aviation at carrier development, at Yang Wei, pangunahing taga-disenyo ng advanced fighter aircraft ng China. Iba pang mahahalagang personalidad na natanggal ay sina Hua Wei-yin, isang mananaliksik ng defense missile, at Wu Manqing, isang espesyalista sa radar at counter-stealth. May ilang opisyal pa na matinding pag-uusig ang inabot, tulad ni Tan Ruisong, chairman ng Aviation Industry Corporation of China, na binigyan ng suspended death sentence dahil sa kasong korupsyon. May mga personalidad ding namatay sa misteryosong pangyayari, tulad ni na Fang Dai Daining at Yang Hong, mga veteranong mananaliksik ng hypersonic weapons. Ito ay resulta ng tagumpay militar ng Amerika na ayon kay Yu, may 2 epekto sa pag-unlad ng sandata ng China. Napilitan ng Sina na magbago dahil sa tagumpay ng US, kaya't mabilis nitong minodernisa at in-upgrade ang kakayahan. Naglaan ng malaking pondo at yaman para sa mga bagong sandata, sasakyan, barko at sistemang depensibo na maipapakita sa mundo. Kasabay nito, nagsilbing stress test para sa pag-unlad ng China ang mga operasyon ng Amerika sa Iran at Venezuela. Sa kasamaang palad para sa Beijing, paulit-ulit itong bumagsak sa mga pagsubok na bunyag na mahina, may depekto, at hindi kayang tuparin ng mga kagamitan nito ang matataas na inaasahan.
Dahil dito, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng CCP at maraming opisyal sa depensa at pananaliksik ng China ang natanggal. Tinawag ni Yu na paradox ang resulta dahil ang pagsisikap ng CCP na tapatan o higitan ang US ay nagtutulak sa kanila sa mas ambisyosong programang militar. Pero ang sistemang nagpapatakbo sa mga programang iyon ang humahadlang sa kanilang tunay na potensyal. Kung ang China ay may mas makatuwiran at matatag na sistema o may malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng kanilang politika at militar, marahil hindi mangyayari ang ganitong mga bagay. Kaya ng bansa maglaan ng oras at pagsisikap para sa layunin nitong militar at mararanasan nito ang tagumpay at kabiguan tulad ng ibang malalakas na militar. Yakapin ang kabiguan hindi bilang isang bagay na dapat baliwalain o parusahan, kundi bilang isang bagay na dapat tanggapin, isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Sa halip, nagtayo ang Sina ng sistemang pumipigil sa tunay na inobasyon. Kaya nananatiling hindi pantay at marupok ang pag-unlad. Sa pagtatapos, sabi ni Yu, habang tuloy ang ganitong dinamika, bawat pagpapakita ng lakas militar ng US ay hindi lang hamon sa China, kundi nagdudulot din ng kaguluhan sa loob. Lalo pang pinalalalim ang agwat na naispunan. Kahit hindi direktang nakakalaban ng Washington ang China, nananatili pa rin itong kalamangan laban sa Beijing. Bawat operasyong militar ay nagpapakita ng dominasyon ng US at paulit-ulit na ginagambala ang estratehiya ng pinakamalaking karibal nito. Para sa dagdag na pagsusuri sa China, panoorin ang video tungkol sa kung paano napigilan ng US, Ukraine at Japan ang plano ng Beijing sakupin ang Taiwan bago pa man magsimula ang labanan. O panoorin ang video na ito para makita kung paano nagawa ng US ang dating imposible at napaatras ang China. Kung di mo pa nagagawa, sumubscribe na sa The Military Show para sa mas marami pang ganitong nilalaman.